Hallelujah. Purihin po ang Diyos na ating pinalilingkuran sa gabing ito. Amen. Amen. Purihin po ang iyang pangalan na ating sinisigaw sa gabing ito. Amen. Hallelujah. So, yung pangalan na ating isinisigaw, we shout the name, that the name is a power. Amen. Amen. In His name, there is healing. Yun yung sinisigaw po natin, yung kanyang pangalan na mayroong kagalingan sa kanyang pangalan. Sa kanyang pangalan ay mayroong buhay. Amen? There is life in His name. At sino ba yung pangalan na ating sinisigaw sa gabing ito? Alam po ba natin yung sinisigaw po natin? Sino yung pangalan na yun? The Lord Jesus Christ. Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Wala po tayong ibang isinisigaw dito. We shout in the name of the Lord Jesus Christ. Yung pangalan na yung ating sinigaw. Kasi sinasabi there is no any other name in heaven and on earth or under the earth that we must be saved. At yung pangalan na yun ay yung pangalan ng makapangyarihan sa lahat. At yung walang ibang pangalan kundi yung pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen? So, palapakan po natin yung pangalan na yun. Amen? Wala po tayong ibang pinapalapakan dito kundi yung ating Panginoon. Amen? Palapakan po natin muli. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. So, sige po, salamat po sa ating mga music team sa gabing ito to usher us in the praise and worship. Purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay at lalo po kayong pagpapalain ng Diyos. Amen? At yung inyong buhay po ay ginagamit po ng Panginoon para siya ay papurihan, siya po ay maitaas sa lugar na ito. Amen? At maitaas sa ating buhay. Purihin po ang Panginoon. Sige po. So let's move to the message for tonight. Yung ating text ngayon ay makikita po sa may Old Testament. Amen? So nasa book of First Kings chapter 10. Actually, this is from 1 up to 13. Okay, so this is a typo error. This is chapter 10, verse 1 up to 13. But I just want to read only so we have to read only verse 1 up to 3. Okay? So verse 1 to 3, meron po bang chart slides dito? Hindi ko po na ano. Okay. Sige po, hindi ko po na ano yung slides. Ano po ba yung slides dyan? Okay po. So kung meron kayong mga Bible dyan, pakibukas po ninyo. Hindi ko po nagawa yung slides doon sa may 1 Kings chapter 10. Okay, verse 1 to 3. We're gonna read. Meron po kayong mga electronic copy dyan o hard copy. That's why we encourage to have that hard copy so that in the time like this na wala po tayong slides, meron po tayong verses na mababasa po. Dito sa may chapter 10, okay po? Verse 1. So let me read. Now, okay, just see. Chapter 10 verse 1. Now when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning the name of the Lord, she came to test him with hard questions. And she came to Jerusalem with a very great retinue, with camels that bore spices, very much gold and precious stones. And when she came to Solomon, she spoke with him about all that was in her heart. So Solomon answered all the questions. There was nothing so difficult for the king
that he could not explain it to her. Shall we bow our head and let's pray? Father God in heaven, we are so thankful, O God, Lord, sa gabing ito, na kami po, O Lord God, ay dinala mo ang aming pangyapak, O God, sa lugar na ito, O Lord, upang ikaw ay sambahin, ikaw ay aming papurihan, O God, sa buhay namin, O Diyos. Salamat, O God, maging sa salita mo na aming pag-aralan sa gabing ito. We pray na ikaw po, Lord God, ang magtuturo, ikaw ang umipo sa aming puso, O God, upang ang mensahe na ipapahayag sa gabing ito, O Lord, ay magbibigay ng buhay sa amin, magbibigay ng gabay sa mga bagay na dapat namin gawin, Lord God, na nanaayon doon sa kalooban mo po, O Lord. Father, we submit this unto you, for in the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. So, yung topic po na ating pag-aralan sa gabing ito, nakauna pa po yung ating slides dyan po. Okay, so ang topic po natin na pag-aralan sa gabi ito, it is about the characteristics of the Queen of Sheba. Nabasa na po ba niyo yun yung chapter na ito? I believe na nadaanan po niyo yun, yung story about the Queen of Sheba. So ang pag-aralan po natin sa gabi ito is about the characteristics of the Queen. Okay? So, bago po doon, bigyan ko po ng background. Ano po ba yung background nitong Queen of Sheba? Itong Queen of Sheba, yung pangalan po niya ay hindi nakabanggit. Hindi po natin nababasa doon sa may book or in the Bible, the book of 1 Kings chapter 10. But according to the Ethiopian traditions, ang kanyang pong pangalan ay si Makida. Okay? Her name, the Queen of Sheba, is Makida. Okay, according to the Ethiopian traditions. And on the Islam, ang kanyang pangalan po ay Bilqis. Okay? So, the Queen of Sheba was powerful, legendary monarch who ruled the ancient kingdom of Saba in southwestern Arabia. Yung modern day, ang pangalan po ng lugar na ito ay Yemen. Okay? So, Sheba is in a modern day is Yemen, renowned for her wealth. Itong Sheba na ito, itong queen na ito, okay, and he has the diplomatic prowess or skills or expertise, okay, and intellectual curiosity. She is central figures in Jewish, Islamic, and Christian histories. So maging sa kanilang panampalataya, sa kanilang aklat ay nandoon din itong story about the Queen of Sheba. Okay? So now, what we're gonna learn for tonight is the characteristics of the Queen, and that simply portrays believers in seeking a deeper relationship with the Lord. So yun po ang ating pag-aralan sa gabi ito. This is the characteristics of the Queen of Sheba. So, mayroon po tayong 5 characteristics. There are many characteristics that we can see, but 5 characteristics of the Queen that we're gonna learn or we're gonna discuss for tonight. Amen? So, ang unang characteristic of the Queen is a listening. She has that having a listening ear. Okay? Last time, yung message po ni Sister Sarina, Pastora Sarina, yeah. We heard about that list. What's that? One of that point is here. Okay. So what's that? It's the L. Here, do, and live. Okay. Here, do, and live. So just simply recap what we have learned last week. Now, this message is just like a continuation of the message last week. So ang unang punto po natin is about listening. To have a listening ear. Pwede po ba natin ngayong gabi muna natin ang ating pakikinig? Amen? Although marami po mga nag-alingaw sa ating mga pandinig sa gabing ito, siguro yung naririnig natin yung mga
yung mga balita na ating naririnig, yung mga sitwasyon ngayon, yung naririnig natin yung mga kalagayan sa lugar na ito, maging sa ating bansa, maraming kaguluhan, o anong sitwasyon mayroon ka ngayon, yun ang nag-aalingaw sa ating kaisipan o sa ating pandinig. But, sa gabing ito, kailangan po natin magkaroon po tayo ng listening ear. Okay? Makinig muna tayo. Okay? So, ito po yung isang katangian na mayroon yung hari ng yung Rina, the Rina ng Sheba. Okay? So, listening ear. So, tingnan po natin sa may unang verse ng chapter 10, verse 1. Sabi dito, "Now when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning the name of the Lord, she came to test him with hard questions." Sa Tagalog po, sinasabi doon, meron po ba dito? "Nabalitaan ng reyna ng Sheba ang katanyagan ni Haring Solomon, kaya nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng mahihirap ng mga katanungan." Okay? Now, ano pong sinasabi dito sa salitang Tagalog? Narinig niya. Diba? Nakita po natin dito. Nabalitaan ng reyna o narinig ng reyna ng Sheba, okay? Ano ba yung narinig niya? Okay? This is concerning about Solomon or about Solomon. Yung katanyagan ni King Solomon, yung kayamanan, yung karunungan at ang hari ng Israel na kung saan bantog at kilala maging sa buong mundo. Okay? Kilala po si King Solomon. So ito po yung narinig ng isang reyna na doon sa iba yung lugar, yung napakalayo, okay? Doon sa may bansang Sheba or modern day Yemen. Okay? At ito yung narinig ng reyna, subalit narinig niya, subalit gusto niyang mapatunayan at masubukan. Na ano ba niyo yun? Naranasan niyo ba yun na mayroon kayong naririnig about something, pero parang hindi ka kumbinsido. Gusto mo talaga na ikaw yung makakaranas, ikaw yung makaka-obserba, ikaw yung makakita. Di ba? So, ito po yung nangyari sa hari o sa reyna ng madalas kasi hari, kasi lalaki, ito kasi babae, reyna. Okay? So, gusto niya talaga maranasan, gusto niya talaga makita. Ano ba yung naririnig niya? Yung katanyagan ni King Solomon, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang katalinuhan. Okay? At gusto niya po marinig. Hindi lang po yung gusto niya po makikita, hindi lang po basta maririnig, basta gusto niya po makikita. Amen? Alam mo, marami po sa mga tao na nangangalap ng balita. Amen? Ang iba naman, nakikibalita. At ang iba naman, tagapagbalita. Ayan ba? Mayroong nakikibalita, nangangalap ng balita. Yung nangangalap ng balita, they're gathering information. So, nagtatanong-tanong yun. Tatanong sa iba, tanong naman sa iba. Gusto niya po mapatunayan. Mayroon po ba nangyari sa inyo yan? Nagtatanong ka ba? Parang investigador, ano? Nagtatanong, sister, narinig mo ba yung narinig mo ba yung parang mayroon tayong increase ngayong buwan na ito? Diba? Nagtatanong, doon tatanong na naman sa kabila, parang nangalap niya yung balita, ito ba talaga ay totoo? Yung iba naman, mayroong mga nagtitipon-tipon doon, gaganon-ganon yung tainga, oh. Titirinig siya, okay? Nakikibalita. Ano tawag doon? Ano tawag? Nagmamarites siya? Kaya gano'n, nakikinig ko. Yun. Tama ba yun? Yung iba naman, siya yung taga-balita. Sige, nagkakalat siya ng balita. Yeah? Reporter. Siya yung nag-relay ng mga bagong balita o news. Okay? Now, ang reyna ng Sheba, nakarinig ng balita. Yeah? She is the one who heard the message concerning King Solomon, and she heard the news concerning the king of Israel. Okay? King Solomon. Okay? So, hearing of King Solomon, Solomon's fame and his devotion to the Lord, she heard about
about the great wisdom of Solomon, the vast riches and prosperity, the great fame that King Solomon is well known through all over places or different places. Kilala po si King Solomon. But the queen did not content of just hearing the news about Solomon. Hindi po siya kontento. Kahit narinig niya itong balita tungkol kay Solomon, pero hindi po siya kumbinsido. Okay? So ano po ang ginawa niya? As he heard it, she want to see it personally. Narinig niya, pero gusto po talaga niya mapatunayan. Kaya po ang ginawa niya, pumunta talaga siya doon sa Jerusalem. The Queen of Sheba went to that place, yung sa lugar na kung saan yung tanyag na kilala na King Solomon na gusto po niya masilayan. Okay? So nakipag-meeting siya, pumunta siya doon, nakipag-meeting siya sa hari, at doon niya napatunayan na sinasabi at sinabi niya kay Haring Solomon, na totoo lahat ang kanyang naririnig. Amen? Tingnan po natin kasunod nito, doon sa may verse 6 and 7. Then she said to the king, nung na-meet niya po yung hari, "It was true report which I heard in my own land about your words and your wisdom. However," ano po sabi niya? "I did not believe the words until I came and saw with my own eyes. And indeed, the half was not told me. Your wisdom and the prosperity exceed the fame of which I heard." Yung mga naririnig ko kalahati lang. Sabi niya, bro, yung kalahati doon or mas mahigit pa. Yung hindi ko naririnig ay nasilayan ko. Mas sobra pa doon sa naririnig ko. Kaya hindi po siya naniniwala hanggat hindi po niya nakikita. Okay, ito pang ginawa ng reyna. She went to Jerusalem to see whether it is true. Yeah? Amen? Alam mo po yung statement na sinasabi dito that I did not believe the words until I came and saw with my own eyes. Sabi niya po doon, this statement is an ironic to the definition of faith. Ano nga ba ano po ba ang sinasabi ng Bible about faith? Faith is the substance of things we hope for, the evidence of things we didn't see. Faith is believing of something prior to see the evidence. Bago mo pa man makikita, ikaw ay naniniwala. Diba? So, this is the definitions of faith. But this time, we are not talking about faith. We are talking about, the something, we are talking about personal encounter. Amen? The life of Sheba, we are not talking about faith here. We are talking about encounter. Personal encounter. Yeah, with the Lord. Or that's what we are going to discuss tonight. Okay? At nakikita po natin na doon na gusto ng Queen of Sheba na magkaroon siya ng personal encounter with the one she heard about, the King of Israel. So the Queen is telling us about the personal experience rather than hearing from others. Gusto niya maranasan personally. Amen? Gusto niya maranasan personally. You know, in our spiritual life or our spiritual journey with God, it is not enough to simply listen the word. Hindi lang po basta-basta na kikinig lang po tayo ng salita. Narinig po natin ang salita ng Panginoon. But we have to desire to encounter with God. Amen? Kailangan po natin ma-encounter siya. Kailangan po natin personal relationship, personal encounter. Amen? Kasi meron po mga nakikinig, naririnig ang salita ng Panginoon, but just listening. Yeah? Pero wala yung tunay na relasyon. Ito po yung gusto ng Panginoon, personal encounter with Him. Amen? So God wants us to have a personal encounter with Him. Amen?
Now, ito po, because the Queen of Sheba wanted to encounter it by herself, okay? So ano pong ginawa niyan? She traveled. Nagbiyahe siya mula doon sa kanyang bansa, papunta doon sa Jerusalem. So ito po yung next point po natin pag-aralan sa gabing ito. It is about, ano po yung sinasabi doon? Ano yung una? Listening ear. Okay, pangalawa po, a ready foot. Tama ba? Ready foot. Okay? Now, what happened? She came. Now, in verse 2, tingnan po natin sa verse 2. She came to Jerusalem. Talking about the queen, she came to Jerusalem with a very great retinue, with camels that bore spices, very much gold and precious stones. And when she came to Solomon, she spoke with him about all that was in her heart. So ang praise po natin na pag-aralan sa punto na ito is about the Queen of Sheba came. She came to Jerusalem. So ito po yung she came. Okay? Now the Queen of Sheba traveled approximately 1,500 miles. Napakalayo po yun. Kung i-convert po natin yung 1,500 miles na yun sa kilometers, it will be approximately 2,414 kilometers. Imagine 2,414 kilometers away na travel. Okay? Napakalayo po from Yemen to Jerusalem. Yung kanilang pagbiyahe po ay wala pang means of transportation that time. Okay? Imagine yung travel po natin. Nagbibiyahe ka, si Sister Aini ngayon galing pa siya ng Dubai. Di ba? At siguro nagmamadali siya para makahabol lang sa service. So, yung Dubai to Fujairah, approximately mga 123 kilometers ang layo. 123. Pero kung galing sa Abu Dhabi, maabot siya ng mga 253 kilometers approximately. Abu Dhabi to Fujairah. So, malayo po, di ba? Imagine, just to attend the church. Kahit na malayo, yan, sinikap mo na makabiyahe para lang maka-attend ng panambahan. Amen? So, Dubai to Fujairah, minsan po nalalayuan pa tayo. Di ba? Yun nga, si anak ni Sis Chari, galing pa ng Al-Ain, pupunta dito, mabiyahe, di ba? Ang layo ng binabiyahe, para lang maka-attend ng service. Nalalayuan pa tayo. Kahit nga yung Fujairah City, papunta dito sa Al-Ain, di ba? Parang nalalayuan pa tayo. Yes? At pagka maiwan ka pa, hindi ka pa nasundo, tataksi ka. Maabot ng 25 to 30 dirhams yung pamasahe. Yes? Mas malayo. Minsan, tingnan po natin mga nakaganapan. Minsan po, yung mga malalapit na lugar, yun pa yung mga hindi nakakadalo. Di ba? Yung mga hindi pa nakaka-attend. Minsan pa yung mga malalapit, yun pa yung mga nalilate. Na natin, na-experience po natin yun. Yeah? Madalas po, nakakarating, medyo late. Malapit na yung bahay, late pa. Yeah? Okay? Pero yung nasa malayo, what happened? They expense. Nag-expense pa po sila. Okay? Isipin mo, Yemen to Jerusalem. Nandito po tayo? Amen. Isipin mo, Yemen to Jerusalem. They traveled. Okay, how many days? Siguro yung biyahe po natin, Abu Dhabi, papunta dito, ilang oras lang? Baka 3 hours or hindi pa abot. Diba? Dahil mabilis na. Mayroon na po yung train ngayon. So malapit lang, masaglit na lang. Okay? Yemen to Jerusalem, umabot po sila ng 75 days na pagta-travel. So equivalent to 2.5 months. Ang layo po ng kanilang biyahe. 2.5 months. Wala pong sasakyan, walang eroplano. They traveled by camel. Yes. Ang layo po ng biyahe, travel.
nagbibiyahe sila camel, wala pong eroplano na time. Yung sasakyan hindi pa po na-invento siguro. Yeah? So imagine, 75 days travel. Tayo, biyahe lang tayo, ilang minuto. Minsan ay inip pa po tayo. Ang layo. Diba? Gusto nating mamamadali. So, ito po malayo. Yung biyahe po nila from Yemen to Jerusalem, it took 75 days, okay, or 2.5 months travel. Kasama doon yung hirap, yung tiyaga, yung pagod, yung gastos. Yes? Siyempre, pagkagaling sa malayo na lugar, ano mo na yun yung, anticipate mo na yung pagod. Yeah? Pagod, even gastos. Kasama po yun, yung finances po natin. Yeah? But the Queen of Sheba was so determined. The Queen of Sheba was so determined in serving God, or determining to reach to Jerusalem para lang po maranasan niya, ma-experience niya yung kanyang naririnig. Okay? Of course, it cost a lot. Time, money, and effort. Pagka malayo. Yes? But you know po, when the Lord God told you to go, okay? Are you ready? Ready po ba tayo? Pagka sinabihan ka ng Panginoon, when the Lord God called us, are we ready? Or when the Lord God told us, go, therefore. Di ba mayroong mission po na pinapagawa ang Panginoon sa atin? Handa po ba tayo? You know? Are we ready to go to preach the gospel? Wait lang. Wait? Wait lang. Tika muna, pastor. Ibang usapan yan. Tika muna. Yeah? Wait muna, hindi pa po handa. Yan mga ganun eh. Yes? You know, we are all part of the mission of Christ to reach out those who are lost. Amen? Siguro yan po yung mensahe po ngayon na hatid sa atin is, yes, it relates doon sa reyna ng Sheba na kung saan dumako talaga siya. Kahit na malayo. Si Cain. Siguro yung sa atin, pag tinawag tayo ng Panginoon, ano po ba yung response po natin? And when the Lord God told us to go and preach the gospel, ano po ba yung natin, yung response po natin? Alam mo po, we are part of that mission. We are part of that work, okay, to be done. So, paano natin sila, yung mga taong lost or considered if they are free believer, hindi naman natin sila masasabi na they are unbeliever, free believer kasi darating ang time talaga sila na maniniwala din sa Panginoon pagka dumako na yung salita sa kanila. But paano po sila maabot pagka we are not willing to go? Di ba ang Panginoon nagtatanong kay Elijah, sino ba yung padala po natin? Whom shall I send? Sabi ni Elijah, send me Lord. So kapag meron po tayong ganon na habag, okay, to those who are lost. Amen? Siguro hindi man doon sa malayong lugar, but maging doon sa mga kung saan naroon ka. Yeah? Right in front of us, marami po yung mga hindi pa po nakatanggap sa Panginoon. Amen? Amen? Are we willing? Mahina yung willing natin ha. Amen? Hallelujah. Praise God. Pagka tinawag ka na mag-pray. Di ba minsan pinatawag ka na, sis, pwede ka pa mag-pray? Ikaw muna, pastor. Di ba? Minsan, mayroong mga tatawag na, sis, pwede ka pa magturo, pwede ka pa mag-preach. Ikaw muna, pastor, hindi po ako, hindi po ako handa, di ba? Madalas po natin na-experience. Yeah? Pero, ang pagkatawag po sa atin ng Panginoon is calling us to respond to that call. Kasi,
yung pagpapahayag ng salita ng Panginoon, it is not only for those pastor, for those apostles, but for all believers. We are all ministers. Amen? Hallelujah. So, meron po, nakuha po natin, a ready food. Okay, pangatlo, a communing heart. Okay? Communing heart. Sa the same verse nating nabasa doon, gusto ko lang basahin dito yung pinakahuli. Sabi dito, and when she came to Solomon, she spoke with him about all that was in her heart. Okay? She came to Solomon and spoke with him about all that was in her heart. So the Queen of Sheba, originally likely a follower of polytheism or moon worshipper. Pag sinabi po natin na polytheism, okay, ito po yung worship of multiple gods. Tingnan mo natin sila. Amen. Sige po. Ano po yung sinasabi? Polytheism, worship of multiple gods. Alam mo po yung doon sa may sa bansa po nila, marami po mga sinasamba-samba. Okay? Kung ano-ano lang sila yung sinasamba nila. Mayroon po yung mga dito rin sa banda sa India, marami rin yung mga sinasamba doon na napakadaming gods. May baka, may puno, okay? May hangin, may araw, may buwan, may bituin, kung ano-ano na lang. Kasama na po doon si Kristo, sinasamba rin po nila si Kristo. Kaya lang dinalagtag lang po nila, parang koleksyon na lang. Diba? Yung tinatawag na polytheism. At yun, marami, they are worshiping multiple gods. Ito po yung pinanggalingan ni Queen of Sheba. Okay? But, when she encountered Solomon, okay, her encounter with Solomon lead her to recognize and praise the God of Israel. Yeah? Nung na-encounter po niya si King Solomon, na doon na po nagsimula yung kanyang heart to worship the God of Israel. Okay? She traveled, ito po si Queen of Sheba, she traveled thousands of miles across the Arabian desert to test King Solomon's wisdom with conflicts, riddles. May mga katanungan siya na ikatanong niya doon talaga kay Solomon kung talaga masasagot niya ba talaga itong mga katanungan niya. Okay? Rather than viewing his intellect with jealousy, she humbly sought to learn and exchange knowledge. Instead na mainggit siya, kasi balitaan niya na magaling si King Solomon, mayaman si King Solomon, matalino siya. Ano po narinig ng balita sa kanya? That instead that she felt jealous of him, no, but she sought to learn and exchange knowledge. Yan po ang ginawa niya. So upon arriving, she bears her soul and shares everything she had on her mind and on her heart to gain understanding. Amen? So the Queen of Sheba went to Solomon in search of wisdom. Nagbiyahe siya ng malayo. Ano po yung kanyang hangarin? To search for wisdom. Okay? You know, ang ibang tao po ay nag-ibang bansa in search for green pasture. Yeah? Ng ibang bansa. They went abroad in search for money. Ano po yun? Money, or it represent golds and silver. You know, halos lahat naman po talaga, in reality, tayo po mga OFW. So hindi lang po ang mga Pilipino, maging ang mga ibang bansa, they came abroad or they went abroad. Okay, pumunta po sila abroad to find job in order to earn money. Di ba? Bakit po ba kayo naghanap ng trabaho? Ano po ang purpose? To earn money, right? Yeah? To earn money.
to find job and to earn money. But ito po, si Queen, Reyna ng Sheba, okay? Yung Reyna ng Sheba went abroad in search for wisdom. Iba po sa kanya. She arrived in the place of Solomon in search of wisdom. She traveled from afar to commune with the man of wisdom, Solomon. Okay? You know, believers liken this communing with Jesus, who is far more greater than Solomon, who offers perfect guidance. Amen? Sabi nga po ng ating Panginoon, sabi niya, here in front of you is greater than Solomon. Yeah? So, ang Reyna, kung ang Reyna ng Sheba ay bumiyahe ng malayo para lang makita si King Solomon, okay? At masilayan yung kanyang kamanghamanghang ang king galing at kaalaman, we as a believers, hindi na natin po kailangan bumiyahe po ng malayo, okay? Thousands of miles, but we can commune with Christ anywhere. We can commune with Christ anytime and speak to Him all what is in our heart. Mayroon pong mga, alam mo last time, marami kami mga flight. Okay, mga nagpupunta sila doon sa may Mecca ba yun? Ha? Para lang makarating doon, na kahit na sabi na in all their lives, na kahit mamamatay sila, basta makarating na sila doon, yun po ang kanilang paniniwala. Pero alam mo po, believers in the Lord, we as Christians, the presence of God is not in the specific place. Hindi na po natin kailangan na bumiyahe pa kung saan-saan pa. Ang Panginoon po nandiyan. Saan po tayo naroroon? Kahit nandito ngayon, dito po ang Panginoon. Nakikita po ng Panginoon. The Lord God is in anywhere and anytime. Kaya pwede po natin siya tawagin. Amen? Praise God. So we can commune with Him anywhere, anytime, okay? And speak to Him what is inside our heart. Amen? Praise God. So, yun po. Then, move po tayo sa pang-apat. Yun po yung confessing tongues. Okay? Sa verse 6, tingnan po natin. Then she said to the king, it was true report which I heard in my own land about your words and your wisdom. So, the reality of the report, the Queen of Sheba confirms that the rumors she heard about King Solomon's legendary wisdom and prosperity were completely true. Talagang totoo. Napatunayan ng Reyna na itong mga naririnig niya from afar is really true. Totoo. And the queen openly admits to the king that the distant report of his achievement were not exaggerated. Yeah? So pagkatapos ng masaksihan ng Reyna ang katotohanan ng balita na ipinahayag niya bilang isang witness ng katotohanan. Yung mga naririnig niya, isinabi po niya sa hari, totoo nga yung sinabi, yung mga nababalitaan ko. So ngayon yung katotohanan po na kanyang naririnig, siya na yung nagbabalita ngayon. She is the one who proclaimed the news that she had heard. Okay? Yung mga balita na aking naririnig, yung balita na aking nasasagap, talagang tunay at totoo. Kasi ako mismo yung nakaranas. Yeah? So, dahil doon, okay, kumalat lalo ang balita, the God-given wisdom and the organizational success of His kingdom had spread intentionally. Lalo pang kumalat yung balita. Okay? So, ito po yung nais po ng Panginoon sa atin. This is what God wanted from us to do. When we receive, as we receive the truth of Christ, He wants us, okay, to be a witness of Him.
gusto po ng Panginoon, hindi na po tayo taga-receive ng balita, okay, and keep it somewhere. But God wanted us to be His witness as we receive the truth. Okay? The truth of our Lord, He wants us to be His witness. Amen? To speak what Christ have done. To spread the gospel. Kaya po ang awit kanina sabi niya, I just want to speak the name of Jesus. Di ba? Yun po ang mensahe kanina ng ating awitin. Speak the name of Jesus. You want to shout the name of Jesus. You know, alam po natin na ang chismis ay masama. Niniwala po ba kayo doon? Depende sa chismis. Depende sa chismis, okay? But chismis, kapag ang pinag-usapan po natin ay buhay ng may buhay, buhay ng ibang tao, okay, at pinapakalat po natin, talagang at nakakasira, yun po ay masama. Di ba? Nakakasira ng relasyon, yung chismis na nakakasira ng katauhan ay masama. Di ba? Pero, kapag ang buhay at ang ginawa ni Kristo ang pinag-usapan po natin. Yeah? At ipagkakalat pa natin sa ibang iba. Okay? Sigurado ako na ito ay matutuwa po ang Panginoon. Amen? Praise God? Amen. So, pagka mag-chismis mo lang tayo, wag na yung buhay ng iba. Chismis natin si Kristo. Sabihin mo, alam mo kapatid, Kristo, sinigwa kaya. Alam mo po kapatid, ang Panginoong Yesus napakabuti po niya. Chichismis mo po si Jesus. Brother, alam mo, napakabait po ng Panginoon yung ginawa sa aking buhay. Di ba? Pwede mo yung chismis po sa iba. Sigurado po ako na matutuwa po ang Panginoon. Huwag yung sabihin mo, alam mo si kapatid, yung buhay niya, hindi po maganda yung kasi, nakaka-apekto doon sa relasyon po natin at sa kanyang buhay, sa kanyang katauhan. But pagka si Kristo po ang sinisismis po natin, yung kabutihan na ginawa na po ng Panginoon, matutuwa po siya sa ating buhay. Amen? Lakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Kaya, kung sino po ba siya atin dito yung tukatig? Salimar. Talaga? Mayroon po bang tukatig dito sa atin? Maingay lagi. Na kahit walang microphone, napakalakas yung boses, di ba? Kaya kung tukatig ka, gamitin mo yung pagkatukatig mo sa kaluwalhatian po ng Panginoon. Amen? Amen. Praise God. Praise God. Kaya hindi rin maganda yung sobrang mahiyain at sobrang tahimik. Yes? Hindi ba maganda yung sobrang mahina yung boses, mahiyain at tahimik. Nahihiya yung ibahagi ng salita ng Panginoon. Kaya nga po bakit po niya pinipili yung taong madaldal, si Peter. Bawat salita ng Panginoon siya lagi yung nagbibida eh. Maingay siya. Di ba? He raised always his voice. Okay? At nagdi-declare siya yung ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Kaya, huwag tayong mahiya. Amen? Kasi sabi doon sa may Luke chapter 9:26, sabi niya po doon, whoever is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of them when He comes in His glory and in the glory of the Father and of the holy angels. Kaya gamitin po natin yung pagka-mabuka po natin. Yeah? Mayroon pong tao na gifted sa ganun eh. Yung bago pa lang niya nakikilala, nakipag-mingle na siya. Yes? Madali na makapag-win kasi madali siya, mabuka siya, pala kwento ba? Yeah? Gamitin po natin yan for the glory of the Lord. Amen? Praise God. Hallelujah. May nakuha po ba tayo dito? Yan yung panglima, okay, at malapit na po tayo.
Tingnan po natin yung panglima. Sabi doon sa may the same verse din. Okay, na ating pag-aralan sa gabing ito. Sabi doon, when she came to Jerusalem with a very great retinue, with camels that bore spices, very much gold and precious stones, and when she came to Solomon, she spoke with him about all that was in her heart. So, ang punto po natin sa panglima na ito is a giving hands. Okay? Si gave. Yung Reyna, when she arrived, sabi dito, when she arrived with great spectacular retinue, okay? Bringing a massive portions of gold, jewels, rare spices, and precious stones. Pag sabi natin na rare spices, yung talagang bihira lang, hindi ka basta-basta makakita ng mga ganun na, no? Siguro, magagandang uri, mga special ito ng mga spices. Okay? Idinala doon sa King Solomon. Isipin mo yung kanyang dinala doon, mas in volume. Okay? Isa sa katangian ng Reyna ay giver. She is a giver. Okay? Giver siya. She is very generous. Okay? She brought very great retinue, a massive amount of gifts. Okay? Tingnan po natin sa verse 10. Meron po siya sa verse 10 din eh. When she gave the king 120 talents of gold. Isipin mo yon, spices in great quantity and precious stones. There never again came such abundance of spices as the queen of Sheba gave to King Solomon. Walang makakatumbas sa kanyang ibinigay. Okay? The Queen of Sheba is one of the biblical example of being generous person. Okay? When it comes to giving. Isipin mo yung 120 talents of gold. This is equivalent to 4.5 tons of gold. Isipin mo yun. 4.5 tons of gold, ibibigay mo lang. Tons yun na, hindi grams ha. Yung binigay niya doon sa King Solomon. Massive. Okay? Spices, maliban pa doon. Sa gold, spices and precious stones, mga mamamahaling bato. Ito na doon, being used to build the temple. Okay? So, ang tawag ito, maalwan. He is a giver. So, dahil dito, tingnan mo naman ang balik. Dahil sa kanyang pagbibigay ng bukal sa loob at talagang marangya yung kanyang pagbibigay, yung balik, okay, na blessings, mas mahigit pa. Tingnan po natin verse 13. Now King Solomon gave Queen of Sheba all she desired. Pagsabi po natin na all she desired, anong gusto mo? Ibibigay ko sa iyo. Nalala po niya yun yung hari na si Herod. Natuwa siya doon sa kanyang apo na nagsasayaw, sabi niya, dahil natuwa siya doon, sabi niya, okay, name it. Whatever you desire, I will give it to you, even half of my kingdom. Isipin mo yun. So, siguro pagka ang Reyna, magsabi lang, okay, sabi ka lang, bibigay ko sa iyo. Grabe na. Whatever she desire. Okay? And then, whatever she asked, mas mahigit pa doon sa kanyang ibinigay. Yeah? Whatever you desired, whatever she asked, Solomon gave. Okay? So, besides doon sa mga ibinigay na regalo sa kanila according to the royal generosity, okay, hindi lang siya kundi maging ang kanyang alagad. Hindi lang po yung reyna, maging po ang kanyang servant. Okay? Ay nakatanggap. Ibinigay din sa kanila anuman ang kanilang hinihiling, anuman ang kanilang hinihingi. Okay, ibinigay. So, dito po natin makikita the biblical principles. Pagka ikaw ay nagbibigay, ano po sabi ng Bible? Give and it shall be given unto you. Give and you shall receive. Di ba? More than what you expect or more than what you can
think of. Siguro sa ating pagbibigay sa Panginoon, you give with all your heart. Okay? Nakikita po ng Panginoon yun. At God is able to return back more than that you expect. Yes. Amen. So ito po nangyari ngayon sa Queen of Sheba. Okay? Dahil sa kanyang ginawa, ang tindi po ng kanyang ibinigay. Massive amounts. Hindi lang po basta-basta. Tayo nga, makasuot ka lang ng kwintas na ilang grams yan, di ba? Ang hirap niyong bilhin nun. Yung sa kanya, tons. 4 tons. Siguro mas mahigit pa. Ibinigay lang niya. Yes? Pero tingnan mo naman ang balik. So, ganun po tayo, if we withhold our giving to the Lord, makikita po natin, He is the author of everything. Paano kung i-withhold din ng Panginoon yung blessing sa iyo? Diba? Kasi siya naman talaga may hawak ng lahat. Kahit nga buhay po natin ito, siya rin po ang may hawak nito. Kaya makikita po ng Panginoon yung ating puso. If we have that generous heart, yung balik mas mahigit pa. Amen? Kasi bakit po? Dahil natutuwa siya sa buhay mo. Amen? Hindi dahil sa gusto lang ng Panginoon bayaran ka sa ginawa mo. No. It is not. But God bless whom He desire to bless. Amen? So, tapos na po tayo. Bako po tayo dun sa ating conclusion. Okay? So, ang mga katangian meron ang reyna ng Sheba ay may malaking gabay na makapagbigay aral sa atin bilang manampalataya ni Kristo. Amen? So, yung klaseng katangian, okay, na nais ng Diyos sa ating buhay na dapat mayroon tayong handang taingang makinig. Yes? Should have that a listening ear. Handang makinig sa Panginoon. Sa salita ng Diyos, handa pakinggan, okay, ang nais ng Diyos sa ating buhay. Handang sumunod sa Kanya. Tawag po tayo ng Panginoon, have that ready foot. Okay? Handa. Pagka tinawag po tayo, indeed, we are being called by God. All of us are called by God. Yes? And He want us to respond to that calling. At gusto ng Diyos, mayroon po tayong puso na handang kausapin ang Diyos. Want us to have that communing heart, okay? At may labi na handang ipangaral ang Ebanghelyo. God wants us to confess. Yes. The Word, the Gospel. Sabi po sa Romans, how can we hear if no one, okay, proclaim? So kung wala pong may magpo-proclaim ng mensahe, wala pong may makakarinig ng mensahe ng Panginoon, so how can they receive the Lord? Amen? So nais po ng Panginoon na ipahayag po natin ang Kanyang salita. At gusto ng Panginoon po na magkaroon po tayo ng wala yung panglima dyan, mga kamay na handang magbigay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? The hands, or giving hands, that give, that is for the glory, para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Hallelujah. Ano po ba tayo nakuha? Amen? So shall we stand and let's pray. Tayo po ay magpasalamat doon sa mga mensahe. Meron po isa dito, a hands, a giving hands. Okay? So, ano po dito, hindi nakikita sa baba. Okay. So, nais po na Panginoon sa mga characteristics na nakikita po natin sa Reyna ng Sheba ay mai-impart po sa ating buhay. Yeah? That we may able to listen to the voice of the Lord, to the word of the Lord. We have that food that is ready
to go when God called us to go. And a heart that is willing to commune with the Lord and to confess the word to others, to declare the goodness of God, what God has done to us, and that hands that is ready to give for the glory of the Lord. So kung mayroon tayong mga katanian na ganito, I believe that lalong nalulugod, natutuwa ang ating Panginoon. Siguro, kailangan po natin ipag-pray. We have to pray to the Lord. Kung hindi po natin nagagawa ang mga bagay na pinapagawa po ng Panginoon sa atin, we need to ask God to grant us the grace that we be able to do the things that God wanted us to do. Anything that hinders us in order to respond to the call of the Lord, anything that hinders us in order to act swiftly, then ask for the forgiveness to the Lord. Ask for His working of the Holy Spirit in our lives. You know, in these times, there are souls that needs to be reached out. So kung hindi po tayo mag-response to the call of the Lord, then whom the Lord will send, and whom the Lord will use to declare His words. So let's pray. God will grant us the grace. Kung nahihiya po tayo na i-declare yung mensahe ng Panginoon, ask God for the grace to give us boldness to speak. Hallelujah. Shall we pray? Father God, alam po namin, O God, na mayroon kaming mga kakulangan. Mayroon kami, O Lord God, na mga bagay na hindi po, Lord God, namin nagagawa sa mga ipinapagawa mo po sa amin, O Lord. That these are the things that we seen from you, O Lord, because the things that you wanted us to do, hindi po namin nagagawa, O Lord. We pray that you may grant us the grace. We pray that you may forgive us, O Lord God, for the sin of omission. That we omitted, O God, the things that you want us to do. Lord, we pray that as we learn this word of yours sa buhay ng isang reyna, O Lord God, na ito ay nagpo-portray ng buhay na dapat mayroon kami bilang tagasunod po, O Lord, we pray that you may help us so that we may have the concern over your church, O Lord God, na nakikita mo po, Lord, ang numbers sa ngayon. Lord, help us, O God, to have that passion to those souls. Yung mga nakaupo sa mga silya, O Lord God, na kung saan hindi po namin nakikita for a long time, we pray for them. And even for the souls, O Lord God, that you are going to bring, that you wanted, O God, to be saved, that you wanted, O God, Lord, to receive that grace of salvation, we pray that you will touch them, O Lord, and use us as a mouthpiece. Use us, O Lord God, to declare your words to them. Use us, O Lord God, as an instrument, O Lord God, of reconciliations of those people, O Lord God, that they may reconcile back to you, O Lord. Use us, O God, as an instrument of yours in Jesus Christ's name. Lord, kami nagpapasalamat dahil sa mga panahon na ito, I believe na meron ka pong gagawin, meron ka pong, Lord God, na wini-work out sa gabing ito, O Lord, at sa mga panahon na ito, at kami ay gagamitin mo po, O Lord. We believe na time will come, that those seeds that we have planted, it will grow, it will sprout, and it will bear fruits, O Lord God, in the name of Jesus.
We might not the one who harvest it, but we are part who sow it, O Lord. Because we know that both sowers and reapers have the same, having that reward that awaits. We thank you, O Lord God, for that. And we believe that soon we can see and we will reap that harvest in Jesus' name. Thank you, Father God. We want to return back the honor and the glory unto you. Salamat, O God, sa gabing ito. Salamat sa kabutihan mo. Salamat, O God, sa banal mong Espiritu. In the name of Jesus Christ's name we pray. Amen and amen.